Sa sanlibutang ito ay magkakaroon kayo ng kapighatian, ngunit lakasan ninyo ang loob. Aking dinaig ang sanlibutan. So sabi po dyan sa Juan 16 verse 33, so ang Diyos po ay nakaranas din ng sakit, ng hampas, ng halos mga bugbog upang tayo matubos lang sa ating mga kasalanan. So wala pong exempted. Lahat tayo ay dumadaan sa mga pagsubok, mga trials, at challenges ng ating buhay. Pero lagi po nating tatandaan na hindi tayo nag-iisa. Kasama po natin ang Diyos sa lahat ng ating suliranin o mga pagsubok. Palagi po nating tatandaan na laging nandyan ang Diyos sa ating mga buhay. Amen po. So, yung number 2 po is ang pagsubok ay nagtuturo ng pagtsatsaga at pananampalataya. So sabi po dito sa Santiago chapter 1 verse 2 to 3, mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo dumaraan sa iba't ibang pagsubok. Alam ninyong nagbubunga ito ng pagtsatsaga. So ibig sabihin po, ang ibig sabihin po dito sa Santiago, ang hirap ay nagtuturo ng pagtitiis. So, ang hirap po ay nagtuturo sa atin ng pagtitiis. Yung parang yung nangyari po sa aking buhay. Talagang sinubok ako, ang daming hirap, mga pagsubok na dumating sa aking buhay. Pero doon po ako tinuruan ng Diyos, ng Lord, na maging mas matibay at mas maging malalim ang aking pananampalataya sa Kanya. So, ang pangalawa po ay ang pananampalataya ay lumalalim kapag sinusubok. So, lumalalim daw po yung ating pananampalataya. Sigurado po maraming nang nakakaranas nito sa atin, sa bawat isa sa atin. Hindi po tayo makakarating sa ganitong posisyon kung hindi po tayo nakaranas ng matitinding pagsubok. Amen po. So, yung number 3 po is, ang Diyos ang ating kalakasan sa gitna ng pagsubok. Number 3, ang Diyos ang ating kalakasan sa gitna ng pagsubok. Sabi po sa Isaiah chapter 41 verse 10, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita, at aalalayan kita. So, ang sabi po dyan, huwag daw po tayong matatakot sapagkat tayo ay nasa Diyos. At huwag daw tayong maglulumpaypay. Ang Diyos ay sumasa atin. Palalakasin tayo ng Diyos, tutulungan tayo at aalalayan tayo ng Diyos. So, ang number 1 po dito ay hindi tayo papabayaan ng Diyos. Amen po. Sa lahat ng oras, hindi po tayo papabayaan ng Diyos. Yung halimbawa po, marami tayong mga utang. Hindi natin mabayaran ito. Yung akala natin or feeling natin na malayo ang Diyos sa atin dahil hindi natin mabayaran yung ating mga utang. Hindi po ganun yun. May ginagawa po ang Diyos sa bawat isa sa atin, sa ating mga buhay. So, meron lang gustong iparanas o ituro sa atin ang Panginoon para tayo mag-improve pa ang ating faith sa Kanya. At mas lalo tayong lumalim sa ating Panginoon. Number 2 po, sa pananalangin at pananampalataya, may lakas tayong makakamtan. Sa panahon po na tayo ay sinusubok o wala po tayong ibang sandata kundi ang manalangin sa Diyos. At lalong lumapit at kumapit sa Kanya at magtiwala sa Lord. Amen po. So prayer is powerful weapon in times of trials and challenges of life. So ang number 4 po is, ang pagsubok ay may kasamang pagpapala. Ulitin ko po, ang pagsubok ay may kasamang pagpapala. Sabi po dito sa Roma chapter 8 verse 28,
alam natin na ang lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. So, number 1 po dyan, sa dulo ng bawat pagsubok, may aral at may biyaya. So, in every problem po na dumadaan sa atin, mayroon pong napupulot na aral. Pero sa bawat pagsubok, may biyaya. So, wag po tayo mag-focus doon lang sa biyaya. Mas lalo po tayo mag-focus doon sa mga bagay na itinuturo sa atin ng pagsubok na dumadaan sa ating mga buhay. At pangalawa po, ang ating pananampalataya ay nagiging patotoo sa iba. So, nagiging testimony mo yung mga pagsubok na nalalampasan natin, na overcome natin. At kung anong gustong ituro sa atin ng Lord. Yan po yung mga bagay na magandang i-share every Sunday, yung testimony na ganan. Para ma-inspired mo yung bawat isa na manumbalik ang kanilang pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. At ang aking pong pangwakas, mga kapatid, huwag po tayong panghinaan ng loob sa gitna ng pagsubok. Tandaan po natin, ang pagsubok ay pansamantala lang, ngunit ang Diyos ay walang hanggan. Amen po. Pangalawa po, sa bawat bagyo ng ating buhay, may Diyos na handang umakay sa atin. Pangatlo po ay, sa halip na sumuko tayo, manampalataya tayo at magtiwala sa Diyos. Amen po. So, at dito na po ako nagtatapos. At tayo po muna ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po, Lord, sa word na aming napag-aralan ngayon. Lord, nawa po ito ay tumimo sa aming pinakamatabang puso, Lord, at magamit namin sa pang-araw-araw na aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you po.